Magandang hapon, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita. Sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara ngayong linggo, pinaiting pa ng panawagan para labanan ng katiwalian sa mga proyekto, partikular sa sektor ng infrastruktura. Dito'y giniit ni House Speaker Faustino Bogie III ang kahalagahan ng panukalang magtatatag ng isang independent commission against infrastructure corruption. Ikinalugod naman ng ilang mambabatas ang pagsuporta ng leader ng Kamara sa panukala na anilay patunay ng pakikisa ng mababang kapulungan sa mandato ng Administrasyong Marcos Jr. na transparent na gobyerno. Si Kate Renya, una sa balita, live mula sa Batasang Pambansa. Kate? Nudge na nawagan ng ilang mambabatas ng Kamara na agad maipasa ang panukalang batas na pagbuo ng ICAIC na layong tapusin ng mga anomalya sa flood control projects at iba pang proyekto ng pamahalaan. Ang ICI Bill ay makakatulong upang mapanagot ang mga individual na sangkot sa katiwalaan sa flood control projects. Malinaw ang ating mensahe. There will be zero delays in the passage of this measure because our people have zero tolerance for corruption. Ito ang mariing binigyang diin ni House Speaker Faustino Bogie III matapos magbigay ng suporta sa panukalang paglikha ng Independent Commission Against Infrastructure Corruption nitong Martes kasabay ng pagbabalik sesyon ng Kamara. Layunin ng House Bill 4453 o ICAIC Bill na magkaroon ng malaya at matatag na komisyon na tututok sa investigasyon ng mga kaso ng korupsyon, lalo na sa mga proyekto ng infrastruktura tulad ng flood control. Nagpahayag naman dito ng suporta si House Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima. Ayon kay Representative De Lima, panahon na para tapusin ang sistemang nagdudulot ng korupsyon. In this light, I'd like to express my strong support to the swift passage of the pending measure seeking to establish Independent Commission Against Infrastructure corruption. Our people are more important than profit. Their lives, their farms, their future are worth more than gold buried beneath our soil. Binanggit din niya ang kahalagahan ng tapat at epektibong flood control projects, lalo na matapos ang pinsalang dulot ng bagyong Uwan. Mr. Speaker, this representation calls for the fast-tracking of the proceeding of investigation on the reported anomalies of several flood control projects. These projects must not become means for corruption or ghost implementation. Our people deserve real flood control structures that truly safeguard their homes and farms, not hollow promises. Nudge, ibinahagi rin ni Speaker D na target nilang maipasa ang panukalang pagbuo ng ICAIC bago mag-adjourn ng Kongreso sa Desembre ngayong taon. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Kate Renya, alauna sa balita, Congress TV.